sabi ko kay Inday, sabi ko sa kanya, VP, alam ko naman mahirap eh. Hindi naman madali sa'yo yung sitwasyon mo ngayon eh. Pero sana, huwag kang mag-give up, mag-try. Ayun. Sabi mo sa kanya? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, kasi naiiyak ako. Tapos sabi niya, alam mo, naiiyak ako. Naiiyak rin ako, pinipigilan ko na. Sabi niya? Oo. Oo. Alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya yung mga followers ko, durog na yung puso nila eh. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Everyday nakikita mo, parang putang ina, ganito na ba talaga yung bansa natin? Ganito na ba talaga yung, di ba, ano to? Di ba, parang, ganito na lang ba tayo? Sabi ko sa kanya, syempre, mahirap, she's facing impeachment, sa katerba yung kaso niya, lahat kaaway niya. Syempre, thankful ako na meron, at least kahit papano, meron kang maituturo dun sa mga bata na, kayo ha, ganito ang itsura ng matapang. And then you point your finger to Inday. Gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan. At lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno, yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa bayan ay maayos at maayos ang implementasyon at natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency, at kung ano paman yung mga problema ng taong bayan. Kahirapan, kagutuman ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil katunayan, hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga, may hope, may pag-asa, dunay paglaom para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino.